Magandang gabi! Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula nang mapatay si Kian Lloyd de los Santos, ang 17 anyos na estudyante na nauwi sa isang anti-drug operation sa Caloocan. Sa halip na matuldukan ng usapin, lalo pang lumakas ang pananawagan para sa hustisya. Ngayon, naglalabasan ng mga testigo at isusulong ng pamilya de los Santos ang kaso laban sa mga sangkot na pulis. Noong 16 ng Agosto, gabi ng operasyon, ayon sa ulat ng pulisya, nanlaban umano si Kian at nagpapatok ng baril. Ngunit, salungat dito, lumabas sa CCTV footage ng barangay ang video ng isang binatilyo na inihila ng dalawang lalaki papunta sa iskinita, kung saan siya kalaunan natagpuang patay. Kilala ng mga opisyal, ang dalawang lalaki sa video ay ang pulis. Mariing itinanggi ng pamilya de los Santos ang alegasyon ng pulis na drug runner si Kian. Giit nila, hindi kasama ang binatilyo sa drug watchlist ng barangay o ng lokal na istasyon ng pulisya. Mismong mga opisyal ng barangay ang nagkumpirma nito. Ngayon, naghahain ng reklamo sa korte ang pamilya de los Santos laban sa mga pulis na sangkot sa operasyon. Kasabay nito, libo-libo mula sa simbahan, eskwelahan at iba't ibang organisasyon ang sumusuporta sa kanilang panawagan. At ngayong araw naman, Agosto 25, naghain ng reklamong murder at torture ang pamilya de los Santos laban sa mga pulis na sangkot sa operasyon. Sa puntong ito, nagsimula ang matagal na proseso ng paglilitis, isang laban hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa lahat na naghahanap ng hustisya sa gitna ng gyera kontra droga. At iyon ang ating nagbabagang balita tungkol sa kaso ni Kian de los Santos. Ako po si Itayko, nag-uulat para sa inyo. Hatid ang balitang nagbibigay boses sa mga walang boses. At ako naman po si Apo ko, nag-uulat, hindi lang para magbigay impormasyon, kundi para magbigay liwanag. Ako naman, si Ina ko, kasama ninyo sa paghahatid ng katotohanan, saan man sa mundo. Kami ang inyong mga tagapagbalita para sa araw na ito. Ito ang One Pinoy News. Saan nga ba nagtatapos at saan naman dapat nagsisimula ang linya ng makatarungan? Ito ang tanong na bumabalot sa kontrobersyal na proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 ang tinangguriang war on drugs sa kanyang termino. Noong Agosto ng 2017, nasaksihan natin ang pagpatay sa 17 anyos na si Kian de los Santos sa Caloocan, dulot ng anti-drug operation na isinabatas ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Kontrobersyal ang war on drugs ni Duterte. Ipinangako para sa peace and order, ngunit nauwi sa libon-libong extrajudicial killings. Ang kaso ni Kian de los Santos ang napagsiklap ng pambansang galit, ginawang simbolo ng kawalang katarungan at ng pagdududa sa tunay na layunin ng kampanya. Sa kabila ng libo-libong biktima, ipinagtanggol ni Duterte ang pagpatay bilang necessary. Mismong sinabi pa niya na inuutos niyang barilin ang mga suspect kaya't lalong tumindi ang takot at pangamba sa mga komunidad, lalo na sa may hirap na lugar na pinakamadalas na punterihin ng operasyon. Dagdag pa ito, laging binabaliwala ni Duterte ang mga ulat ng pag-abuso at sinabing gawa-gawa lamang ng kanyang mga kritiko. Ang ganitong tugon ay nagpalala ng kultura ng karahasan ng sa pulisya at nagpahina sa pananagutan ng mga tanasak kapangyarihan. Batay sa ulat ng Amnesty International, ang normalisasyon ng extrajudicial killings bilang bahagi ng polisiya ay malinaw na pangyurak sa karapatang pantao. Ang pamahalaan mismo ang nagtataguyod ng karahasan sa halip na hustisya, at ito ay nagpapakita ng malalim na problema sa sistema ng dapat sana ay nagproprotekta sa mamamayan. Hindi patas ang kampanya ng Pangulo, madalas nakakaligtas ang mga mayayaman at makapangyarihan sa kanilang kasalanan. Ngunit sa mga mahihirap ay walang kabala. Huli, malinaw na ang pinangakong kapayapaan at kaayusan ay binabayaran ng dugo at takot. Ang naging normal ay ang pang-abuso ng Estado at hindi tunay na kaligtasan ng mamamayan. Isang realidad na hanggang ngayon ay patuloy na kinakaharap ng ating lipunan. Sa ganitong kalagayan, nananatiling katanungan kung ang seguridad ba ay tunay na para sa lahat ng mamamayan o nakalaan lamang para sa mga mamamayan at may koneksyon sa lipunan. Sa halip na magdala ng hustisya, ito'y naging dahilan ng pagkawala ng libo-libong buhay, lalo na mula sa hanin ng mga hirap habang nananatiling ligtas sa makapangyarihan. Ang mismo ng mga dapat sana nagpoprotekta sa mamamayan ay sila pa ngayon ang pinakakinakatakutan sa oras ng kagapitan. Imbes na nagpatibay ng mga batas, ang mga mismong tagapagpatupad nito ang sangkot sa paglabag ng karapatan sa mamamayan. Ang takot at pangamba ang naging pamatayan ng katahimikan. Ang war on drugs ay hindi lamang usapin ng kriminalidad at kapayapaan, kundi isang malalim na refleksyon ng ating lipunan, kung paano natin pinapahalagahan ang buhay ng bawat kapwa Pilipino, mahirap man o mayaman. At hanggat hindi napapanagutan ang mga responsable sa mga pagpatay, mananatiling sukat sa ating kasaysayan ang karanasang ito. Ipinapakita nito ang tunay na hustisya ay hindi sa paggamit ng takot at karahasan, kundi sa pamamagitan ng pananagutan, tiwala at paggalang sa dangal ng mamamayan. Sa kabuuan, ang war on drugs ay nag-iwan ng tanong na mas mabigat kaysa sa sagot. Kanino na nga ba talaga ito nagsilbi?